Dako tayo dyan sa may Zamboanga City, mga kabombo, para pa rin dito sa malawakang information campaign na ginagawa ko ngayon ng Commission on Elections kasabayan ng papalapit na Bangsamoro Elections. May update po dyan live si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bo Victor, tuluyan ng ibinasura ng Commission on Elections and BAC ang registration ng Duterte Youth Party List. Kinumpirma yan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia dito sa may Zamboanga City. Sa naging boto na 5-1-1-1, 5 umayon sa naging desisyon ng Second Division na ibasura ang registration. Isa naman ang hindi sumang-ayon at isa ang nag-inhibit sa kaso. Ayon sa resolusyon na inilabas ng poll body, hindi tinanggap ang ipinasang motion for consideration na naturang party list dahil kulang ito sa merito. Walang nakita ang unbanked sa motion for consideration na maaaring mag-reverse sa naging desisyon ng Second Division. Noong Hunyo 18, ibinasura rin ng COMELEC Second Division ang registration ng Duterte Youth Party List kasunod ng kakulangan nila sa publication at hearing of party list accreditation na requirement ng komisyon. Matatandaan po mga lawa sa may pinakamaraming nakuhang boto noong 2025 midterm elections na umabot sa mahigit 2.3 million. 3 seats sana ang nakuha ng naturang party list ngunit hindi sila iprinoklama dahil sa mga pending na kaso. Kaugnay niyang pakinggan natin ang naging kasagutan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Bakit po umabot sa ganito yung decision ng Hanbang? Yes, alam natin medyo na talaga nagtagal, 2019 pa yung kaso na yan. Humingi tayo ng dispensa sa ating mga kababayan kahit dito sa partido na ito sa matagal na naging desisyon sapagkat siyempre lalong-lalo na itong huling parte na kung saan may bago tayo mga miyembro na pinag-aralan pa kung ano ang mga punot dulo at ano mga issue na pumapaloob doon sa kaso na ito. Sa bandang huli, ang naging desisyon ng mayorya, 5 na mga miyembro na nagsabi na kansilado ang registration ng naturang party list. Isa ang nagsabing pananatilihin ang kanyang desisyon doon sa division at ako po ay nag-no part bilang nagkaroon ng previous relation doon sa naturang party list. Ayon kay Garcia, maaari pa namang umapela sa loob ng 5 araw ang naturang party list sa Korte Suprema para makakuha ng temporary restraining order. Samantala, sa ibang balita ngayong araw dito sa may Zamboanga City, nagkasere ng Commission on Elections ng Voters Education at BARM Stakeholders Briefing para mahikayat ang mga taga-Bangsamoro na bumoto sa parliamentary elections sa Oktubre 13. Tinalakay sa pagpupulong ang pag-iimprenta ng mga balota na gagamitin sa eleksyon na ipinaalalang kailangang isa-isang dumaan sa verifikasyon. Binigyan din ng impormasyon hinggil sa allocation ng mga upuan para sa mga kinatawan ng political party sa regional parliament, district at sectoral representatives. Aminado kasi ang poll body na batay sa survey na kanilang natanggap, mababa ang bilang ng mga nais bumoto sa Bangsamoro elections. Kaya mahalagaan niyang maipaunwa sa mga botante kung bakit kritikal ang kanilang paglahok sa naturang eleksyon. Kaugnay niyang pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Hindi po maghahanap ng away ang COMELEC dito sa Bangsamoro bagkus kami ay partner ng parlamento ng buong Bangsamoro sa pagkakaroon ng isang maayos na halalan. Dapat po maging maliwanag sa mga kababayan nating Moro kung tayo ba'y magkakaroon ng halalan o wala. Ang tagal ng pinangako, may imbiyerno na naman ba? Dapat yung pangako tinutupad. At ang pangako yan, yung halalan sa Oktubre 13. Live mula dito sa Zamboanga City, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.